of Brother Eddie Villanueva, our Spiritual Director, ay pinapaabot po namin yung pagbati namin sa bawat isa sa inyo. Lalo na po yung mga, sino po yung ngayon lang sa unang pagkakataon ay nakadalo po dito sa JILU Belt. Taas nga po ang kamay. Yan. Sige po, tayo nga po kayo. Pwede ba nating palakpakan ang ating mga VIPs, mga very important persons na dinala ng Panginoon na yan. Praise God. Welcome po, Nanay, Tito. Welcome po sa JLU Belt. Ito po pala isang non-sectarian, full gospel Christian ministry. So kung kayo po'y dumating na may dalang religion, wag po kayong mag-aalala. Hindi natin papalitan ng inyong religion, but we will just talk about the Word of God. Salita lamang po ng Diyos at pananampalataya kay Jesus. Kaya ngayong araw po, coinciding with the celebration of the Bible Month, last January, ay akin pong i-discuss ang patungkol sa Bible. Yan. Tungkol po sa Biblia. And sino pong may dalang Biblia? Taas nga po ang mga Bible natin. Yan, praise God. Yung iba po, nasa app natin, no? Bible app. Ako po, I'm using YouVersion. Maganda po siya kasi you can read the Bible in different versions. Tagalog, no? Merong mga NKJV, yung medyo malalalim, no? Merong mas pinagaan para mas maintindihan natin ang bawat verses. So, I encourage you po, lahat, sino pong may mga cellphone? Lahat may cellphone, taas mo ang kamay. Ultimo bata, may cellphone, ano? I-make sure po natin ang mga cellphones natin ay may downloaded na Bible app. Para po kahit nasaan kayo, meron kayong access sa Word of God, sa salita ng Diyos. Yan. And before I continue, pwede po ba tayong saglit na yumukot pumikit para sa maikling panalangin? Panginoon, marami pong salamat dahil kayo po ay naririto sa aming kalagitnaan. Marami pong salamat sa simula pa lamang po. Kami binigyan mo na ng kagalakan at kalayaan para ikaw ay sambahin at purihin. Nagpapasalamat din po kami, Lord. Doon pa lamang sa aming commemoration of the Lord's Communion and Lord's Supper. Sineselyuhan mo, Panginoon, ang aming physical and spiritual healing, maging, Panginoon, ang aming kagalingan, Panginoon, ang aming mga sakit, karamdaman at kapatawaran sa aming mga kasalanan. Lord, sa pag-aaral po namin ng iyong salita, buksan niyo po ang aming puso at kaisipan. Maunawaan namin ang inyong kapahayagan. Panginoon, tunay, hindi namin pwedeng sabihing mahal namin ang Diyos kung hindi namin mahal ang inyong mga salita. Lord, sa hapon pong itong panalangin namin, ipanganak sa aming puso ang pagmamahal at pananampalataya sa buhay, mapagpalaya, at nagpapalang salita ng Diyos. Salamat po, Panginoon. I-bless niyo po lahat ng dumalo sa hapong ito. Patunayan niyo po sa kanilang walang lumapit sa Diyos na nabigo. Lord, just one touch from you will change our hearts and our lives forever. Lord, be honored and be blessed, Father, Son, and the Holy Spirit. Marami pong salamat. Sinasamba ka namin, dinadakila, niluluwalhati. Ito pong aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise God. The Bible is the Word of God. Buksan po natin ang ating Bible sa 2 Timothy 3:16-17. Ito po ang nakasaad dyan. Sabi po, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Sa Tagalog po, lahat ng kasulatan, ang Biblia, ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay, para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. So, napakaganda pong napakaganda pong verse, no po? Actually po, ang Holy Scriptures ay pangalawa sa Declaration of Faith ng JIL. Ang una po, Jesus as the Lord. No? Kaya po, Jesus is Lord. Pangalawa po, Holy Scriptures. Bakit po inagay sa pangalawa? Kasi po lahat ng base
mga susunod pang declaration of faith ng JIL, ang basis ay ang Holy Scriptures. Ganon din naman po tayong lahat na naririto, isa pong kaparaanan para po kayo hindi maligaw ng landas o madala sa mga maling katuruan o pananampalataya, i-check nyo po ang inyong naririnig, nababasa, pinapanood sa liwanag ng salita ng Diyos. No po? Kasi ang katotohanan po na gustong ibigay ng Diyos sa atin, wala pong isinulat sa ibang lugar, wala pong ibang pinagbigyan, kundi lahat po ay nakasulat na sa Bible. Ito po ang ating manual sa buhay natin. No po? Pag sinasabi natin si God, ang creator natin, binigyan niya tayo ng manual for us to run or operate our lives as we should. In the same way, lahat ng mga gamit na meron kayo, di ba po may mga manual? Para hindi natin masira yung mga gamit, lalo na kung bago tayong may cellphone na ganoon, may bago kayong TV, wag nyo agad, di ba yung iba kinukuting-ting hanggang sa masira. So for us to avoid destroying yung mga bagay na binigay sa atin o binili natin, basahin natin yung manual, tayo rin sa buhay natin. Ang tao na hindi kinikilalang salita ng Diyos as the ultimate authority in his or her life will tend to destroy their own lives. No? At iisa lang po ang buhay na meron tayo. Buti ang TV, pag nasira, pwede mong palitan. No? Ang mga sinulat mo, pagkamali, pwede mong i-erase. Pero minsan, pa nagkamali tayo sa buhay, there are things that are irreparable. No? Hindi na maaayos pag nasira natin. Pero thank God, in the Lord, there will always be second chances. No? Minsan nga, third, fourth, no? Alam natin yung biyaya ng Lord, napakalawak. Sabi niya ganon, hiningahan ang kapangyarihan ng Diyos para sa pagtuturo, sa pagtutuwid. No? Hindi po lahat ng nababasa o naririnig sa Biblia ay puro blessing. Mayroon pong pagtatama. No? Pagtutuwid sa mga mali nating pamumuhay, mali nating pag-uugali, at pagtitrain. Ibig sabihin, pag when you say train, you, parang nag-e-ensayo ka para sa anumang gawain na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, mga gawaing mabuti. No? Kung papaanong, di ba, sabi nila, minsan kalungkot, sabi nila, sa Cebu daw, training ground daw, nung mga snatch dito sa Maynila, ayoko naman tanggapin nyo kasi Cebuano tatay ko. Pero in the same way na nagte-train tayo ng mga tao para sa isang bagay, no? Halimbawa, pagka gusto maging sundalo, may PMA para doon sila i-train. Pag lumabas sila doon, they are ready for their assignment as military people. Ang PNPA, training ng mga pulis. No, tayong lahat nag-aaral para maging handa tayo sa ating calling, kung ano man yung course na gusto nating tahakin. Ganon din naman ang mga gustong magpa-train sa katwiran ng Diyos, maging lingkod ng Diyos, ang training manual po natin ay ang Biblia. Na po? Kaya po, nakakatuwa ng Pilipinas po, I think, ang isa sa may, iilan lang po sigurong bansa, yung merong, biro mo tayo po, merong mga Bible Day, di ba? Kadalasan January. Pero maganda po, ang Pilipinas, mayroong Bible Month. No? At yan po, nung January 27, yan nga po, nag-join yung atin pong chairman po ng KKB, ng Kristiyanong Kabataan para sa Bayan, walang iba kundi po si Senator Joel Villanueva. Sila po ay nagkaroon ng 8th National Bible Day, no? Republic Act number 11163, na dinidesignate po yan, every first Monday of January of each year is a special working holiday. No po, merong isang araw, pero isang buong buwan na ating pong ino-honor ang salita ng Diyos. Nakakatuwa po, di ba, pati ang pera natin, inalis na yung mga natin doon, di ba, yung mga heroes. Pero ang nakakatuwa, hindi po inalis yung Word of God. Ang nakalagay po doon, pinagpala ang bansang si Jesus ang Panginoon. No po? Kaya napakaganda po, hindi lamang ang bansa natin para i-shape. Sabi pong gano'n ni Senator Joel, he acknowledged the important role of the Bible in shaping Filipino culture and identity. Nanawagan po siya sa mga gumagawa ng batas that they should seek guidance to create meaningful laws that mirror the nation's principles, traditions, and beliefs. In a world of rapid technological advancement and societal challenges, let us teach them, the next generation,
to seek the wisdom found in the book of life, which is the Word of God, the Bible, and to build their lives on its solid foundation. Alam niyo po, tayo rin ang ilan sa may konstitusyon na ang nilagay po ay imploring the aid of the Almighty God. Napakahalaga po nun na maging sa pamumuno ng bansa, humihingi tayo ng karunungan sa Diyos para ito ay mapatakbo ng tama. Alam niyo po, napakaraming batas sa Amerika ang sumira na ng values nila. Sila po ang nagdala ng evangelical Christianity sa Philippines through the Thomasites. Oh, di ba? May social studies pa tayo ngayon. Higit pa po sa pagtuturo nila sa atin ng English language. Higit pa po sa pagtuturo sa atin ng karunungan kasi po tayo pinagkaita ng karunungan eh. Sinako po tayo ng mga 300 plus years. Pero po, hindi po tayo in-educate para kung ano ang sabihin sa atin, paniniwalaan natin. But good thing, the Lord, in His mercy, convicted, no? Kinonvict niya yung puso ng mga Amerikano na turuan tayo mag-aral, magbasa, magsulat, matuto, para mayroon tayong kakayanan na i-weigh ang tama o mali. No po? At kasama rin doon ang pagbibigay ng Biblia sa atin. Kaya natutunan po natin ang biblical Christianity. No po? At nakakalungkot, ganun ang history ng Amerika. Pero grabe po yung naging attack sa families, sa family values. Kaya po talagang in a way na shake ang bansang Amerika. But thank God, I want to think and believe that the winning of President Donald Trump in America is God's grace. More grace para marami pa pong tao ang mabigyan ng pagkakataong maabot ng gospel. Because they are one of those who really send missionaries. They fund mission work sa iba't ibang bansa. Ngayon po ang number 1 na sender po ng missionaries at number 1 din sa pananalangin, Korea. South Korea. Alam niyo po, galing sa war ang Korea, pero they were able to rise up from that war-torn country sila, pero bakit nakaangat? Kasi po, alam niyo, sabi nga ni Pastor Joey, tinuro niya, minsan, nagulat daw siya, umattend sila ng prayer meeting ng ni Paul Yong Gicho, the longest gospel church in the world. Nagulat daw siya sa CR. Pag CR niya, nakalagay po doon sa mga CR, pray for Mindanao. Nagulat daw siya. Ibang klaseng bansa naman itong Korea. Kami nga kung minsan Pilipino na, hindi namin pinagpe-pray ang Mindanao eh. Dami ko kanyang problema, pagpe-pray ko pa ba naman sila? Minsan ganun tayo eh. Pero you know, a foreign country is being encouraged to pray for Mindanao. Sa atin po, at ako po, naniniwala ako, isa sa susi kung bakit pinagpala ang South Korea, because they believe in God, they believe in the Word of God, and they believe in the power of prayer. Pero ang danger na ngayon, dahil sumobra naman silang progressive, yung mga kabataan medyo nag-iiba ng landas. Kaya kailangan din natin silang isama sa prayer. So sa atin po, mga Filipino, tayo po mismo ng mga Kristiyano, dapat po tinawag tayong Kristiyano, mahal natin ang salita ng Diyos at pinapahalagahan ito. Kung ito ang sinabing susi sa Joshua chapter 1 verse 8, do not let this book of the law depart from your mouth, but meditate on it day and night, night and day. Then you will be prosperous and successful. Bakit? Kasi magiging maingat ka na raw na gawin yung nakasulat sa Biblia. Hindi mo masusunod ang Diyos pag di mo alam ang Biblia. Kasi ang panuntunan niya sa pamumuhay, nakasulat po sa Bible. No? Kaya, the Bible is God's special book. Sabi mo nga, the Bible is God's special book. It is not like other books, but a supernatural book. It was written by many different people who wrote by the inspiration of the Holy Spirit. Iba-iba pong sumulat niyan sa iba't ibang panahon. May magsasaka, mayroong mangingisda, may pastol, may doktor. Alam niyo po bang kaya St. Luke's? Kinuha po yan sa nagsulat ng Luke, Book of Luke at Book of Acts. Si Luke po ay isang doktor. No? Si Mark po ay
family estate manager. No? Si John po, siya po ay talagang follower talaga ni Jesus. No? Talagang yun ang kanyang naging work in life. Si Peter ay isang mangingisda. So, makikita natin, si Solomon po, na sumulat ng Proverbs at Ecclesiastes, tsaka Song of Solomon, ay isang hari. So, come to think of it. No? Iba't ibang tao sa iba't ibang panahon, pero isang mensahe. Dahil in-inspire sila ng Holy Spirit. Sinamahan sila, kinasihan sila ng Holy Spirit. The Bible is the world's best seller. It consistently outsells any other book. Naku, wala pa raw pong tumalo. Kung siguro ikaw ay author, pangarap mo ng iyong book ay maging best seller. Yung nauubos pa, pinag-aagawan, yung nakasarado pa yung national, nakapila na yung mga bibili ng librong gawa mo. Pero alam niyo po ba, wala pang nakatalo sa Biblia for being the best seller. No? Consistent po yan. Ang Bible din po ay isinulat sa iba't ibang lengguwahe. Translated into more languages than any other book in the world. Kaya pag binasa niyo po talaga yung YouVersion, pati Bisaya meron po, may Korean, may Chinese, may Japanese, ang daming lengguwahe. No po? Pero originally po, written siya sa 3 languages, Hebrew and Aramaic and Greek. No, diyan po siya sinulat. The Bible you have has been translated by dedicated people so that you can have God's words, thoughts, and plans. Galing po, no, ang daming nagsakripisyo, nagsunog ng kilay, para ang Biblia ay maunawaan natin. Hindi tayo nakaintindi ng English, tinagalog yan. Hindi ka makaintindi ng Tagalog, Binisaya yan dong. Ilonggo meron yan, Ilocano meron din. Check the YouVersion. So, ang dami pong nag-e-effort. Bakit kaya? Tanungin natin, bakit ganun ine-effortan ng mga tao na in-translate ang Biblia sa iba't ibang lengguwahe para maintindihan ng iba, ng maraming tao? Sabi rin ganun, the Bible is also one of the oldest books in the world. Isa sa pinakamatandang Biblia, if not pinakamatanda. The most ancient portions of the Bible date back almost 4,000 years. So yung mga unang mga nasulat na part ng Biblia, 4,000 years, nakadalawang siglo. Ay, hindi lang siglo, no? Century kasi ang siglo. So, nasa ilang siglo yon? Nasa 400 na centuries. Dahil 4,000 years, yung unang-unang portion na nakita. Yet, it is still the most modern book in the world today. For in it, we find the answers to life's greatest question. Pinakamatandang libro, pero hindi siya nalalaos. Sabihin mo nga sa tabi mo, ang salita ng Diyos, hindi nalalaos. Bakit po? Kasi nandiyan natin matatagpuan yung mga unang dumalo po dito. Sasagutin po ng Biblia, saan ka galing? Where did I come from? Why am I here? Purpose. Ba't ba ako buhay pa? Bakit ito yung pamilyang pinanganakan ko? Bakit kaya ganito ang pagkakalikha sa akin ng Diyos? And where will I go? Saan ako tutungo? Your destination. No, your identity, your purpose, and your destination. Yan po yung hinahanap natin eh. Di ba po, minsan kaya nagsisikap ang isang tao. Gusto niyang hanapin yung place niya in this world. Pero para malaman po natin yung malalim na kahulugan ng buhay natin nang higit pa. Sa dahilan mo ngayon, basahin po ninyo ang Biblia. Kasi if your purpose for living depends on somebody who is temporal or something that is temporal, pag nawala yun, ano na? Ano na yung magiging purpose mo in life? Good thing, ang Biblia po, maliwanag po niyang pinapakita saan tayo galing, bakit tayo nandito, at saan tayo papunta. At paano tayo makakapunta doon. No? Even though the Bible is made up of 66 smaller books, it has only one central message. God's loving plan to rescue mankind. Grabe po, no? Love story po ng Diyos sa tao ang Biblia. No? 66 books po yan. 27 na New Testament. No po? At 39
na Old Testament books. Pero ang iisa lang ho ang pinatutunguhan, ang pag-ibig ng Diyos, ang plano ng kanyang pagliligtas sa sangkatauhan. Na po? Sabihin mo nga sa katabi mo, grabe, wala pang nagsulat sa akin ng ganyang kahabang love letter. Totoo po yun. Kayo ba nalulungkot? Nakikibasa kayo ng love letter, ng may love letter? Nakikikilig kayo sa iba? Well, let me tell you this. Ang pinakamahabang love letter at pinakamatamis ay nasa Biblia. No po? Mahal na mahal ka ng Diyos. Na ginawa ng Lord talaga, the Lord literally exhausted everything just to let you and I know how valuable we are. In this world that many people rejects us. Maraming tao, ginawa mo na lahat, nagkamali ka isang beses, kinalimutan na lahat. Di po ba? Pero salamat, may isang Diyos, alam na alam lahat. Wala tayong matatagong sikreto. Pero sabi niya, pinakita kong pagmamahal ko sa inyo, makasalanan pa lang kayo, nabubuhay ka pa lang sa kasalanan, naglulubalub ka pa sa kasalanan, nagbabackstroke ka pa sa kasalanan, namatay na si Jesus para ipakita ang pagmamahal niya sa inyo. No? That's how valuable you are. Kaya sana po kung may dumating dito na nawawala ng pag-asa sa buhay, sana po maramdaman ninyo, may isang Diyos na nagmamahal at nagmamalasakit sa inyo. At may isang Diyos na may napakagandang plano para sa buhay mo. The Old Testament tells us about God's work with His people before the birth of Jesus. The New Testament tells us naman, yung pong Old Testament, bago po dumating si Jesus, may mga gawa na pong kamangha-mangha ang Diyos. In fact, ang creation, doon nyo po mababasa na kayo po hindi galing sa, alam nyo na, kayo po ay nilikha sa wangis ng Panginoon. You are the best work the Lord ever did. Because every other thing, they were spoken into being, but you and I, the human being, were, parang, anong mo doon, nililok, no? Nalimutan ko yung English nun, no? Basta, pinorma ng kamay ng Panginoon at hiningihan niya ng buhay. At sabi niya, they are made according to our likeness, according to our image. Kaya tayo po ang pinaka-importante, pinaka-magandang creation ng Lord. And I want to think and believe na kaya po kinreate ang ibang bagay para maging conducive sa tao ang mabuhay sa mundo. No? Inayos ng Lord lahat. Tsaka niya hinuli ang tao para hindi mahirapan ng tao at ma-appreciate niya ang ganda-ganda ng hinanda ng Diyos para sa Kanya. No? Ganong kabuti ang Diyos natin. Nung New Testament naman, lalo na sa Gospel, it tells about Jesus' birth. No? His life, His great ministry of healing and forgiveness for sick and sinful people, His death on the cross, His being raised from the dead, and His ascension. No, yung kanyang pagkabuhay, kanyang buhay dito bilang anak ni Mary and Joseph, pati yung ministry niya nung 30 years old na siya, at pagpapatawad niya sa mga taong makasalanan, pag-abot niya sa mga tao, pagpapagaling hanggang kamatayan niya sa krus, hanggang siya ay mabuhay mula sa mga patay at muling bumalik sa kalangitan. No, so kumpleto siya, and then it didn't end there. It also tells us about the continuation of His healing, forgiving ministry through those who saw Him after His resurrection. So, hindi lang pala doon natapos. Pagdating sa Book of Acts, pinakita, nagpatuloy yung healing and forgiving ministry ni Jesus nung lahat ng nakakita sa kanyang buhay na pagkamaguli. Kaya, sinundan nila si Jesus at ginawa nila ang mga miraculous works kagaya ng sinabi niya. Kasi sabi niya sa John 14:12, mas dakila ang mga himala na gagawin ninyo dahil ako'y pabalik na sa Ama. At ang Holy Spirit ay pumunta na rito, ako'y aalis para makababa ang Holy Spirit. Para yung ministry ni Jesus hindi matapos nung namatay at umalis siya. Kundi magpatuloy sa pamamagitan nino. Sa pamamagitan mo, sa pamamagitan niya, sa pamamagitan nating lahat. Parang nagtitangs na ako na, no? No? Ibig sabihin, tayo ang extension ng ministry ni Jesus. No?
Praise God. Next natin, the most important, dahil nga ang pinaka-importanting relasyon na pwede kang magkaroon sa buhay na ito ay sa Panginoon, dapat maintindihan natin ang kaisipan, ang plano at mga pangako ng Diyos. At yun ay magagawa lamang natin pag minahal natin, inaral ang kanyang mga salita. Amen po ba? Kaya huwag tayong tatamari magbasa ng Biblia. No? Kung yun palang pinaka-importanting relasyon sa buhay natin, huwag natin pabayaan. No? Kaya sa relationship, kahit daw sa mag-asawa, hindi yan basta made in heaven. Ang bawat isa sa inyo ay may bahagi. You contribute to that relationship for it to grow and flourish and stand the test of time. Hindi yan na parang, sa mga unang panahon lang yan na parang ansay-sa laging okay kayo, pero nagkakaroon talaga ng pagsubok. Pero kinakailangan i-nurture yung relationship, ipaglaban. Ganon din yung relasyon sa Diyos. No? Kung importante sa inyong relasyon nyo sa Diyos, hindi po pwedeng hindi kayo lover ng Word of God. Nagsisinungaling po kayo. Pag sinasabi nyong mahal nyo ang Diyos, pero ayaw nyo siyang makilala. Kasi po, ang way ng pagpapakilala ng Diyos ay hindi tuwing linggo. Gusto nyo po ba na yung pagkain nyo, inunguya muna, tapos tsaka isusubo sa inyo? Yak po yun, di po ba? Pero maganda kayo po mismo. Kayo po pag Sunday, pinagpe-pray, tinuturuan, pero po, para maging matatag ang buhay Kristiyano nyo, hindi pwedeng isang beses nang kayo kumain sa isang linggo. Tuwing linggo. Kundi dapat araw-araw. Sabi mo nga sa katabi mo, patabain natin ang spiritual life natin. Para hindi isang pitik lang ng enemy, bumabagsak na tayo. Kailangan po palakasin ng espiritu at kaluluwa. Bakit naiintindihan po natin na dapat kumakain tayo para lumakas tayo, makapagtrabaho, para malakas tayo sa sakit karamdaman, pero hindi natin naiintindihan na yung spiritual nating buhay, kailangan din pinapakain para yumakas at yumusog. Yumaki. No? Kailangan po natin yon. Kaya po i-check natin sarili natin. Bakit kaya ako madaling manghina, mawala ng loob sa buhay? Bakit kaya ako matatakutin? Bakit kaya ang bilis kong mag-worry? Check po natin, gaano natin kakilala ang Diyos ng Biblia. Anong mga pangako niya ang sandigan ng buhay mo? No? Dahil sa mundo pong ito, hindi pinangako ng Diyos na tayo ay free of problems. Dahil na-anoint ka last week, hindi na ako tatabla ng kahit na ano. No. We know very well, even Brother Eddie the family went through a great trial of loss. Kung hindi po sa salita ng Diyos, hindi ka na talaga mananatiling mananampalataya. At ang sabi ng Biblia, Romans 1:17, in the last days, Romans 1:7, in the last days, the just will live by faith. No? Kaya kung gusto mong maging matatag sa pananampalataya, ayusin natin ang pag-aaral natin, paggalang natin sa salita ng Diyos. Mag-iumpisa pa lang naman ng taon, kung hindi ka pa nakapagsimula, nandun ka pa rin sa John 3:16. Mga 3 taong ka nang nandyan. Ngayon ay February 2. I pray, bukas, mamaya, i-resolve ninyo sa inyong puso. Ayoko na maging Kristiyanong parang palitaw. Lulubog, lilitaw. No? Hindi consistent. Bakit? Kailangan nating isama sa buhay natin ang salita ng Diyos. The world's greatest promise is in the Bible. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him will not perish but will have everlasting life. The purpose of the Word of God. All Scripture, yan po, no? Sabi ganon, is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. At ang sabi po ng 2 Peter 1:3-4, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him. Lahat daw po ang
divine power, ang divine and supernatural strength ay binigay na sa atin lahat ng Diyos. Lahat ng kailangan nyo sa buhay. Naniniwala po ba kayong pinrovide na ng Lord? Lahat ng kailangan nyo sa buhay? At para sa pagiging makapamuhay ng makadiyos, sa magitan ng pagkakilala natin sa Kanya. No po, pinrovide po ng Lord. Na tumawag sa atin, who called us by His own glory and goodness. Through this, He has given us His very great and precious promises, so that through them, you might partake of the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. Sa Tagalog, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. Ito'y sa pamamagitan ng pagkakakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Tinawag niya tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan, at sa pamamagitan din ito, ipinagkaloob niya sa atin ang mahahalaga at dakila niyang mga pangako. Ginawa niya ito para makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos at matakasan ng mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito. The Word of God produces life. Sabi mo nga, the Word of God produces life. Sabi po ng John 6:63, wala tayong ano? John 6:63, the words I have spoken unto you are spirit and they are life. Ang mga salitang sinasabi ng Diyos sa atin ay espiritu at buhay. No po? It is creative. Sabi mo nga, it is creative. By the word of the Lord, the heavens were made. Their story holds by the breath of His mouth. For He spoke and it came to be. He commanded and it stood firm. Sabi po ng Psalms 33 verses 6 and 9. Sa magitan po ng salita, ang lahat ng bagay ay nalikha ng Diyos. No po? Sabi din pong ganon sa Hebrews 11:3, by faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. No? Sa pananampalataya, tayo po'y naniniwala dahil nasulat sa Biblia, lahat po na nakikita natin ay nalikha sa magitan ng salita ng Diyos. Sa buhay natin, kaya po tama yung sinabi po kanina, na kung merong wala sa buhay natin, meron pa po bang wala sa buhay nyo? O ikaw na lang ang kulang sa buhay kong ito? No? Alam niyo po, pag may kulang sa buhay natin, hanapan natin ang katapat na pangako ng Diyos. Amen? Hanapan ninyo ng salita ng Diyos. Dahil ang sabi ng Panginoon, lahat ng kailangan mo sa buhay na ito, lahat nasa salita na ng Diyos. Amen? Palakpan natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, our reality must be the Word of God. Kaya po si Jesus, kagaya na nabanggit ko last week sa atin pong anointing. Sa time ng wilderness, Jesus spoke and confessed the Word of God. Sa time ng wilderness ng Israelita, they spoke about their complaints. Sa time po ng wilderness, ang hinahanap po ng mga Israelita ay bread. Samantalang si Jesus, sabi niya, Word of God. The people does not live just by bread, literal bread, but by the Word of God. Amen? Kaya po napakahalaga nito na minsan di ba may mga toxic thoughts tayo? Yung parang hindi mo maalis, napaka-negative na mga kaisipan. Minsan sa tao, pag nakita ng taong to, parang kulang na lang dito kay kapatid ay tinidor. Kahawig na talaga. Yung nagagalit ka talaga pag nakikita mo, Diyos ko, in Jesus name, binabind mo na yung tao na, hindi na yung spirit behind him. Kasi nakukulo yung dugo mo. Why not find the word na Lord, sabi mo? Walang matigas na puso sa salita ng Diyos. Kahit sino pwedeng ayusin ang salita ng Diyos. May mga asawa ninyo, inaawat kayong umatin ng church, no? Sabi nga nung isang KKB nung araw, ano po, kasi nagsimula po ako, whether you like it or not, naging kabataan din po ako. No? Yung mga KKB po noon, sabi nila, bakit ganun? Grabe yung persecution sa akin. Nung papunta ako ng impyerno, may pamasahe pa ako. Yung makikiinom, makikiparte-parte, makikihay-hay, no? May pamasahe. Pero nung papunta sa gawain,
May mura daw at saka sipa pang kasama. Pero salamat sa Diyos, no? Because His Word produces life. May area ng buhay natin na parang namatay na. Resurrect those areas by the power of the Word of God. Kung papanong ang mundo'y nalikha mula sa kawalan, kayang likhain ng Diyos yung isang bagay na wala sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ano yung bagay na kulang? Ano yung bagay na wala? Ano yung toxic thoughts? Palitan mo ng salita at mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Amen? May katapat po na salita ang Diyos sa bawat issues ng buhay natin. We have everything literally in the Word of God. Kailangan lang ididig mo. No? Kailangan hukayin natin, kailangan basahin natin, kailangan pagtiyagaan natin. Amen? Pangalawa, the Word of God is like water. Sabi mo, the Word of God is like water. Number 1, it cleanses. We start life in the kingdom of God totally washed clean by the Word of God. Sabi ng John 15:3, kayo'y nalinis na sa pamamagitan ng salita na sinabi ko sa inyo. Alam niyo po, tayong lahat dati, nung hindi pa tayo mananampalataya, ano tayo, ang gulo ng buhay natin, ang gulo ng isip natin, no? Namumuhay tayo sa kamalian. Pero nung narinig natin ang salita ng Diyos, nanampalataya tayo kay Jesus, no? Nalaman natin ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa magitan ni Jesucristo. Tayo po ay nakakilala sa Kanya. At tayo po ay nalinis, binabago ng Kanyang salita. Amen? Sabi nga ng Ephesians 5:25-27, husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave Himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the Word, and to present her to Himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Alam niyo po, ang Panginoon ay babalik na muli sa pangalawang pagkakataon. Pero this time, babalik siya. Hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang hukom. At sabi niya, babalikan ko ang isang simbahan na malinis at banal. Ang makakapagpabanal lamang po sa atin, yung salita ng Diyos. Kagaya po na nabasa natin dyan. Sabi dyan ng Panginoon, Jesus Christ gave Himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the Word. Ang salita po ng Diyos parang tubig. Pag binabasa po natin, no po, nalilinis po tayo. Bakit? Kasi yung mga mali nating mindset na hindi biblical, mga opinion po natin na kinalakihan na natin yung ganito eh. Hindi na maalis, pero nabasa natin salita ng Diyos. Ba sabi pala ng Diyos doon, wag daw ako magtatanim ng galit. Wag ko raw itutulog ang galit ko. Eh yung galit ko, 24 years ko nang itinutulog. Galit pa rin ako hanggang ngayon. Pero anong sabi ng Biblia? Ang galit, wag mong itutulog. Kasi nagbibigay ka sa kaaway ng daan para makapasok siya ulit sa buhay mo. So may mga bagay po sa buhay natin, hindi biblical. Pinapangatawanan po natin. Pero kung gusto po nating magtagumpay sa buhay natin, kailangan po nating magpalinis, magpabago sa salita ng Diyos. Lagi po nating hahanapin pag magdidesisyon tayo, ano bang sinasabi ng Diyos sa area na ito ng buhay ko? Kahit po sa pag-aasawa. Alam niyo po ba ang salita ng Diyos nagsasabi, huwag kang makipamatok sa hindi mo kasama sa pananampalataya. Do not be unequally yoked with the unbeliever. Kasi po magkakaproblema talaga kayo. Minsan po hindi ngayon, pero sa mga susunod na araw. At marami na po ako nakitang ganon. Mabait naman siya, pastora. Suportado niya ngayon pag-attend ko sa church mula nga nung maging kami. Nagbubukas na rin ng Bible. Pero nung nakasal na, ayun na. Lumabas na talaga. Meron po ako nakakwentuhan noon na kaibigan ko po sa office na may church sila, ibang church. Sabi niya, alam mo yung tinitrain naming magpapastor sana. Sayang, arkitekto pa po yung tao na yon, no? Sabi niya, pinagtanggol niya po yung naging girlfriend niya eh.
Pero halos ano na ng pastor, talagang anak na ng pastor, yung talagang parang ikaw, pagka ako nawala, ikaw papalit sa akin talaga dito. Pero kapag asawa po ng maling tao, alam niyo po nung una, okay pa, uma-attend pa sila ng church. Hanggang dumating sa punto, hindi na maka-attend ng church. Alam niyo po kung bakit? Kasi mga kapitbahay nila, rinig na rinig kung paano sila mag-away. Dumating pa sa punto, hindi niya kayang saktan. Kasi nandun pa rin yung pagiging Christian niya eh. Naglilingkod na sa Lord. Alam niyo, binuhat niya yung asawa niya, tinapon niya sa kama. Ganun, umabot na sila sa ganun hanggang sa na-condemn na. At yung calling ng bata, hindi na na-pursue. What I'm saying is this. Marami po tayong gina-justify ng mga desisyon sa ating Panginoon. Maaring sa paghawak ng pananalapi, maaring sa pagpunta sa mga lugar. Alam niyo po, I'm telling you, ang Biblia po ay may sagot sa lahat ng issue ng buhay natin. Ultimo pangangapit bahay po, merong salita ng Diyos sa pangangapit bahay. Sabi niya, seldom set foot in your neighbor's house. Too much of you and they will hate you. Sa Tagalog, huwag kang palaging tumatambay sa kapitbahay. Palagi kang nandoon, magagalit na sila sa inyo. Grabe ang Bible. Nasa Proverbs po yan ha. Meron pa sa Bible, finish your outdoor work, then build your house. Ano sabi niya? Siguraduhin mo bago ka bumili ng bahay, stable ang pang-amortize mo. Para pag naguhulog ka na, di ka makaproblema. Abang galing naman ang Bible nun. Paano niya nalaman yun? Wala pang amortization ng araw. Na po? So the Bible is very good. Sabi pa niya, yung pagchichismisan daw parang masarap na pagkain. Gustong-gusto daw. Di ba, minsan pagka kaya nagkakapi-kapi, kaya kasi gusto magchismisan. Mga kapatid, ayaw ng Diyos yan. No? Kala natin ha, sabi, pati ba naman talaga yun? Meron po. Grabe po talaga ang Biblia, no? Kaya napakaganda po na ipaayos natin kay Lord. Kasi hindi po tayo mababago kung hindi po natin tatanggapin yung mga prinsipyo niya na magiging susi ng pagpapala ng Diyos sa atin. Baka po kaya wala pa yung blessing na hinihiling natin. Baka tingnan natin, Lord, meron ba akong unbiblical practices? Baka kailangan ko magpalinis. Kung ang Bible ay naglilinis sa atin, it also keeps us clean. No? Magiging malinis ka. No? Bakit sabi nga ng Psalms 199-11, paano mapapanatili ng isang kabataan na maging malinis ang kanyang buhay? Mamuhay siya ayon sa inyong mga salita. Ang salita nyo, iningatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. Alam niyo po, magbaong kayo ng Word of God sa puso ninyo. Sabi niya, kabataan, talagang inano yung kabataan. Alam niyo po, kagaya ng sinabi ko, naging KKB po ako. No? Dumaan ako dyan. Kaya sabi ko nga, ako yung mga ano na yan, alam ko yan. Wag ako, no? Kasi alam ko yan, dinaanan ko po yan. Super kulit ko po, talagang biyaya at himala ni Jesus ang nagbago ng buhay ko. Tanungin niyo ang magulang ko. Pero salamat sa Lord, ang dami talagang pagsubok, ang daming tukso. No? Lalo na pagka nagdo-dorm lang kayo, tapos wala yung magulang nyo, ang daming masarap gawin na hindi nyo naranasan nung nasa probinsya kayo. Pero ang sabi ng Lord, grabe yung tukso sa mga kabataan. Pero paanong kahit kabataan ka, ay makakapamuhay ka ng buhay na hindi ka hiyaya. Kasi sabi ng Biblia, huwag mong hayaang hamakin ka dahil bata ka pa. Kundi kahit kabataan ka, igalang ka ng mga tao sa paligid mo. Kasi maayos ka sa pananalita, sa pagmamahal, sa pamumuhay, sa pananampalataya. Sabi niya, iniingatan ko ang salita mo, Lord, sa puso ko para hindi ako magkasala sa iyo. No? Kaya po pag may mga struggle tayo sa buhay, we should have ammunitions. May bala po tayo dapat. Salita ng Diyos. Kagaya ni Jesus, pinakita niya, tao siya natutukso, nagugutom na nga siya, tsaka pa dumating si Satanas para mag-alok ng, sige nga, di ba makapangyarihan ka pa, itong bato, gawin mo tinapay. Word of God ang sinagot ni Lord. Tinukso siya ng kayamanan. Lahat ng nakikita mo, ibibigay ko sa'yo. Anong sagot ng Panginoon? No? Huwag mong tuksuhin ang Diyos. Sabi niyang gano'n, no? Tapos sabing gano'n, itinaas siya sa mataas na lugar. Ibibigay ko sa iyong kapangyarihan, lumuhod ka lang sa akin. Sabi niya, it is written.
Diyos lamang ang dapat sambahin. At dahil puro Word of God, umalis si Satanas. Pero nag-intay siya ulit ng kasunod na pagkakataon. Yun ang nakasulat. No? Kaya sa atin po, magkabisa po tayo ng Word of God. No po? Kahit na isang verse, sa bawat linggo may isa ka, di may 52 verses kang nakabisa sa isang taon. No, isa lang. Kabisaduhin mo. Para tuwing wala kang magawa, kung anong naiisip mo, imbis na kung anong iniisip mo, i-recite mo yung Word of God. Diba? Huwag puro John 3:16 sinasabi mo kay Satan. Sabi ni Satan, hindi na applicable sa akin yan. Kasi hindi siya talaga maliligtas. No? Pangatlo, the Word of God is spiritual food. Yan, nadaanan ko na yan. Matthew 4:4. Man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. It causes spiritual growth. Gusto po ba niyang lumago sa pananampalataya? Sabing ganon, brothers, I could not address you as spiritual but as worldly. Mere infants in Christ. I gave you milk, not solid food, for you were not ready for it. Sabi ng 1 Peter 2:2, like newborn babies crave spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Encourage ko po kayo, basahin po ninyo ang Bible ng cover to cover. No po? Start po natin. Kung isang chapter a day, abutin po kayong 3 taon. Pero 3, abutin kayo, 1 taong kakayanin. 3 chapters sa isang araw. Basahin po natin. No, kaya nga nating umupo sa TV ng 2 oras. Nanonood tayo ng sine, may bayad pa. 500 pesos ng MMFF. Diba? Kaya natin ng 2.5. Nanonood lang tayo ng TV. Alam niyo po, siguro mga 15 to 30 minutes, makaka 3 chapters ka sa isang araw. I-goal po natin. Na Lord, goal ko ngayong taon, matatapos ko ang Biblia cover to cover. Pisa niyo po kahit sa Matthew muna, tapos hanggang Revelation, tsaka kayo bumalik ng Genesis. No po? Kaya po, yun, para po lumago tayo sa faith. Dahil ang sabi ng Lord, sa Ephesians 4:12-15, that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature. Sabi mo sa katabi mo, let us become mature. No? Mag-grow up na tayo. Yan. Mabilis na. The Word of God is seed. Sabi niyo po, the Word of God is seed. Sa Luke 8:14-15 po, may parable of the sower. Ang salita ng Diyos parang buto. Pero po ang paglago nito, depende sa kind ng heart na meron ka. Kayo po ba yung parang bato yung puso? Nasa taas lang, hindi bumabaon sa isip? Kaya pagdaan ng ibon, nakuha ka agad. Pag uwi, anong tinuro sa inyo? Ewan ko. Basta tawa lang ako ng tawa. No? Walang naintindihan. No? Yun yung mga kinuha ng bird. No? Dumaan lang. O kaya, nung katabi ko nga, ang kulit. No? Baka walang naalala. Pag-uwi, wala na agad. Yung iba, lumalim naman. Pero dahil dumating yung mga pagsubok, nawala din. So, yung paglago po natin, depende din talaga sa puso na meron tayo. Sino pong gustong lumago? Tayo po ay maging fertile soil. Sabi mo nga, Lord, make my heart a fertile soil. Let your word grow 30, 60, 100,000-fold. Amen? God's will for our lives is fruitfulness. Ang kalooban po ng Diyos sa buhay ninyo, maging mabunga kayo. Maging malago ang buhay ninyo. No po? Hindi bansot, hindi bonsai na Christian, kundi lumalago. Sabi ng Psalms 1:2-3, sa halip ay nagagalak siyang sumunod. Ito raw po yung pinagpapala at nagiging mabunga. Sa mga aral na mula sa Panginoon, at araw-gabi, ito ay kanyang pinagbubulay-bulay. Ang katulad niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa, na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Amen? Para po magtagumpay, gawin po nating bahagi ng buhay natin ang salita
ng ating Panginoon. Amen. Palakpan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yay, malapit na. Yan. The Word of God is like a sword. Sabi po ng Ephesians 6:17, take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos, at higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatabgos ito hanggang kaluluwa at spirito, at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Nakikita niya at landad, sa paningin niya ang lahat, at sa Kanya tayo mananagot. Jesus used the word sword against Satan in his temptation in the wilderness. In Luke 4:1-14, He gave us an example of how we can use the Word of God in our own times of temptation. Sinabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Pero sinagot siya ni Jesus, sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao. Ano pong ibig sabihin? Lahat po ng balute, puro defense, pang-salag. No po? Pagka meron pong mga gera, nung araw, kung napanood nyo yung Lord of the Rings, merong helmet, merong bakal dito sa harap, tapos may belt na bakal din, tapos may pangsalag, lahat po pang depensa. Pero sa buhay po natin, hindi pwedeng puro lang tayo depensa. May time kailangan mong harapin ang kalaban. Sa atin po, kailangan nating harapin si Satanas, ang kanyang mga gawa sa buhay natin, sa magitan ng salita ng Diyos. This is the Word of God. Ang salita po ng Diyos. Siya po yung mga espada natin sa kaaway. Hindi po pwedeng tatakbuhan nyo lang lagi ang problema. Kaya po para tayo magtagumpay, gumaya po tayo kay Jesus. Ginamit niya po ang mga pangako at salita ng Diyos laban sa gawa ng kaaway. Amen. Palakpan natin ang Lord na gusto tayong magtagumpay. Praise God. The Word of God helps us pray. Sino pong nahihirapang mag-pray? Ako lang po ba? Yan. Siyempre mahirap mag-pray, pero alam niyo po, masarap ipag-pray, Word of God. Yung mga pangako niya, yun ang sabihin natin sa Kanya. Sabi po ng John 15:7, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you. Pag sinabi pong ask whatever you wish, it means He is giving you the right to command. Ang creative word po ay nasa bibig natin. No po? Kailangan po nating mag-pray, i-declare. Hindi po pwedeng, Lord, sana maging maayos na yung pamilya namin. Sana, Lord, maging bambait na si tatay. Sana umuwi na yung anak kong naliligaw ng landas. Ang pwede niyo pong sabihin, Lord, sinabi mo sa Acts 16:31, manampalataya lang ako. Ako at ang buo kong sambahayan, ililigtas mo. Lord, sabi mo, merong problemang hinaharap ang pamilya nyo. Sabi mo, Lord, sa Mark, sabi mo doon, kung ako'y mananalangin, mananampalataya ako, kahit bundok, kayang umalis kung hindi ako magdududa sa aking puso. May mga bundok po ba ng problema sa buhay natin na parang hindi naaalis? Deklaran nyo po, minsan po, hindi natin kailangan ng puro prayer na pagsusumamo. Kailangan po natin i-declare ang promise ng Diyos sa buhay natin. Sabi mo, Lord, pag manatili ako sa iyo, at ang salita mo ay mananatili sa akin, hingin ko kahit ano, at ipagkakaloob mo po sa akin. Lord, sinabi mo, Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer thee and show you great and mighty things that you do not know. Tumawag lang kami sa iyo at pakikitaan mo kami ng mga dakila, kamanghamanghang mga bagay. Lord, sinabi mo, hindi ang pagsubok, hindi ang kawalan ng trabaho, kawalan ng pananalapi, hindi ang demon spirits, hindi yung past na buhay ko, hindi yung future ko, ang maghihiwalay sa akin sa pag-ibig ni Jesus. Sabi mo, ako'y higit pa sa mananagumpay sapagkat si Jesus ay buhay, tagumpay. Bible po yan galing. No po?
Kailangan po ideklara natin. Kaya maganda po, I pray sa church natin, makakreate kayo ng mga awitin na mismong salita ng Diyos dinideklara natin. No, we are more than conqueror. Dahil yun ang sinabi ng Diyos. Pagod ka na ba? Hirap na hirap ka na sa buhay mo? Sabi niya, Philippians 4:13, I can do all things. Sabi mo, Lord, I can do all things through Christ who strengthens me. Sabi mo, Lord, wala na naman kaming panggastos bukas. Sabi mo, Lord, and I will supply all your needs according to your glorious riches in Christ Jesus, our Lord. Lord, hindi ako makatulog. Ang dami-dami kong iniisip. Sabi mo, peace, Lord. You gave me peace that the world cannot give. Sabi ni Lord, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer of thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God that transcends all understanding shall guard our hearts and our minds in Christ Jesus our Lord. Mga kapatid, tamang salita ng Diyos kung saan mo i-anchor yung buhay mo. Minsan wala kang makakapitan eh. Pero heaven and earth will pass away, but the Word of God will remain forever. Palakpakan natin ang Diyos. Bakit kailangan ng Word of God? Kasi we can only transact in heaven by faith. And the currency of heaven is faith. At ang faith, saan manggagaling? Sa pag-aaral, pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi po tayo lalakas sa pagiging masipag sa church. No? Resulta yon ng faith mo, kaya ka masikap sa church. Pero ang magpapalakas ng pananampalataya natin, salita po ng Diyos. So, gaano yung consumption mo ng magpapalakas sa'yo? Hanggang dun lang yung kalakasang pwedeng ibigay sa'yo ng Diyos. So, napakahalaga mga kapatid, mahalin natin ang salita ng Diyos. No? Gawin nating bahagi ng buhay natin, Romans 10:17, no po? At last but not the least, Amen! Hallelujah! Tagumpay ang mga nagtatime, ako ay di masyadong overtime. Tagumpay! Tagumpay! Sino nagsabing nakakalungkot maging Kristiyano? Saya-saya. Promise. Kala ko dati, no, nakikipagbarkadahan ako. Nagbibisyo po ako no, na high school. Kasi gusto kong sumaya. Kasi ang lungkot-lungkot ko. Naging Kristiyano ko, saya pa lang ng mabuhay. Buti na lang, sabi ko nga kanina si Ana, kasama ko po siya kanina, sinuportahan niya po ako sa ating service sa JL Simon. Sabi ko, alam mo, minsan, siguro pag umabot na kayo sa edad na kagaya ng edad ko, doon mo makikita na lahat ng hindi binigay sa'yo ng Panginoon, mayroon palang mas maganda siyang ibibigay sa'yo. Minsan hindi po may bigay sa atin ng Diyos yung hinihiling natin kasi punong-puno yung kamay natin ng mga bagay na gusto natin. Pero ang Panginoon pala, alam niyo po, coming to this age, I can say, thank you Lord, napakatalino niya at napakabuti na hindi lahat ng hiningi ko binigay niya sa akin. Alam niyo po, let the Word of God be strong in your life. Stronger than your feelings, stronger than your disappointments, stronger than your fears, stronger than your discouragement. Hayaan niyo po, let your life be set to the direction of the Word of God and you will never go wrong. Salamat sa Panginoon sa kanyang pagsisave sa buhay ko sa mamagitan ng kanyang salita. Sabi po ng Matthew 7:24-25, therefore, matapos niyo pong malaman ang magagawa ng salita ng Diyos sa buhay natin, ito pong panawagan ng Diyos. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. Mga kapatid, yung isang kwento dyan, pareho silang nakarinig ng salita ng Diyos. Pero hindi in-apply yung mga narinig niyang katuruan, dumaan parehong intensity ng bagyo. Parehong category 5. Pero yung isa, dahil nakabuild sa pundasyon na bato, dumaan man yung matinding bagyo na natiling nakatayo.
Pero yung isa, nakarinig ng salita ng Diyos, hindi sinagawa. Dumaan ng parehong bagyo, bumagsak ng grabeng kabagsak. Sa buhay natin, church, napakalakas ng salita ng Diyos. Pero, kailangan po natin i-apply sa buhay natin. Jesus said that the wise man who built his house on the rock was a picture of those who hear His word and obey it. The Word of God builds inner concrete within our lives so that no matter what may come against us, we will stand strong. Amen? Tumayo po tayo sa presensya ng Diyos, mga kapatid. Praise God. Napakarami pong magagawa ng salita ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Huwag niyo po sanang isipin na yung time niyo sa Lord, sayang. Yung pagbabasa nyo sa umaga, gigising kayo ng mas maaga para kahit 15 to 30 minutes, umpisahan nyo po yung araw nyo sa salita ng Diyos. China-challenge ko po kayo. Subukan nyo po yun. 21 days until it becomes your habit. Na bago tumungtong yung paa natin sa semento, pagbaba nyo sa kama, o pag alis nyo kung sa banig kayo, o kung saan man kayo natutulog, gawin nyo pong practice na hindi ako tatapak sa sahig ng hindi ko na ang salita ng Diyos. Magbabasa muna ako ng salita ng Diyos. Ipagpe-pray ko yung promise ng Diyos dito. Sabi mo, Lord, pag araw-araw ako nagbubulay-bulay ng iyong salita at tinatago kong salita mo sa puso ko, magiging katulad ako ng puno. Kahit mainit ang panahon, para siyang nakatanim sa sapa, laging luntian ang kanyang dahon. Lahat ng kanyang gagawin, mamumunga siya, magtatagumpay siya. Church, the Lord wants you to live strong. The Lord wants you to be courageous. The Lord wants you to be successful in your ways. Pero kailangan po yung susi, gamitin po natin. Ang susi po, pagmamahal at paggalang sa salita ng Diyos. Na sana po ituring yung salita ng Diyos na kagaya ng isang tao na meron siyang malaking-malaking lupain, sabi ng Biblia, pero nung makita niya yung pearl of great price, ibinenta niya at ibinili niya nung pearl of great price. Sa buhay po natin, ang lasting po, yung matitira, ayun lamang pong ginawa natin para kay Jesus. Kung isang hibla na lang ang lakas na meron ka, I tell you, makakabangon ka at magtatagumpay. Pag ang pundasyon ng buhay mo ay ang salita ng Diyos. Kung nasubukan mo na lahat, subukan mo naman ang Panginoon. And watch your life change. Ang salita po ng Diyos will transform us. Allow the Lord to cleanse you. Allow the Lord to change you. Magpabago po tayo sa salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay walang kapangyarihan kung hindi po natin iaalaw na ito ay matanim sa ating puso at baguhin tayo nito. Let God's Word change the destiny of your life. Let it change the course of your life. Huwag mo nating iisiping nagsasayang tayo ng panahon. Pag inuuna natin ang Diyos, pag sinasabi niya sa ating mag-intay ka muna, huwag kang mauna. Hanapin mo muna ako. Hintayin mo muna ako sa aking salita. Maghintay ka ng go signal sa Diyos. Huwag mo siyang pangunahan. Dahil hindi ka pwedeng samahan ng Diyos sa mga lugar, sa mga sitwasyon, sa mga desisyong pinili mo nang hindi siya kasama. I-prevent na po natin yung tayo ay nagta-trial and error in life. Yung ang dami nating wasted opportunities, ang dami nating wasted tears,
Ang dami nating wasted time just because we did it our way. This year, 2025, maaring nandito ka sinasabi mo, ang dami kong nasayang na oras. Parang wala nang panahon para magkamali pa ako. Huling ano na to? Kumbaga, huling chance na. Don't take chances at life. Napaka-precious po ng buhay. And sometimes, the decisions we make will not just affect us, but it will affect other people, whether you like it or not. Pero kapatid, kaibigan, pag sumunod ka naman sa Panginoon, pag hinayaan mo na pamahalaan ka ng makapangyarihang salita ng Diyos, sabi ng Bible, because though therefore, that the Lord your God is God. Sabi ng Deuteronomy chapter 7 verses 9 to 10. Know therefore that the Lord your God is a faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Mga nanay, mga tatay, aanihin ng inyong mga anak, ng inyong mga apo, hanggang sa kaapu-apuhan, ang pagpapala ng isang taong natutong mahalin, igalang ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Ang salita ng Diyos ay liwanag, ang salita ng Diyos ay ilaw. Kung naguguluhan po tayo sa ating buhay, allow Him to guide you through His Word. The Bible is the roadmap for a life that is meaningful, for a life that is significant, for a life that is glorifying to the Creator of our life, our Lord Jesus Christ. This year, make a resolution in your heart. Mamahalin ko, igagalang, susundin ang salita ng Diyos. Bible will not just be a part of my life, but the Bible and God's Word will be my very life. Susundin ko ang salita ng Diyos. Dahil kung mahal po natin ang Diyos, mamahalin po natin ang Kanyang mga salita. Let us value the Word. Let us value the Word of God in our lives and watch Him open a life of, alam niyo po, I can say it's a life of adventure. Life that is exciting pag pinangunahan po tayo ng Panginoon. And it's never too late to start the year right in a clean slate, in the right direction. Start it with the Lord. Start it with His Word. Hallelujah. Let's just worship. Hallelujah. God, we want to express our thirst for You and Your Word as we sing this song. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Yes, Lord. Your holy presence. Hallelujah. Living. This is my daily bread. Hallelujah. This is my daily bread. Hallelujah. This is my daily bread. Your very word, Your very word, spoken to me. I want you to raise your hands and sing. And Yes, Lord. I'm desperate for You. Hallelujah.
hunger, lost without you. that desperation for the word. Once again, let's sing. This is the air I breathe. This is the air I breathe. We want your presence, Lord. Your holy presence. Living in me. Sing to the Lord. Oh, this is our daily bread. This is my daily bread. Oh, this is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. Oh, sing the Lord. And I'm desperate for you. Oh, we are lost without you, Lord. I'm lost without you. I wanted to raise your hands and sing to the Lord. And I'm desperate for you. Oh, we're desperate for you. We're desperate for your voice, Lord. And I'm lost without you. Hallelujah. We want your presence, Lord. We want your move. We want your move. We want your voice. We want your Hallelujah. Hallelujah. We're thirsty. We're thirsty for you, Lord. We want your presence, Lord. We want your presence. Oh, pour out, Lord. Holy Spirit. Holy Spirit, pour out. Just your voices. And Hallelujah. I'm desperate for Hallelujah. you. We are hungry for you, Lord. And We are hungry, Lord. We are desperate for you. I'm lost without you. Yes, Lord. We are hungry for you, Lord. And We are hungry for you, Lord. We are hungry for you. I'm desperate More than for food, we long for you. you. Hallelujah. And Yes, Lord. We are so desperate I'm for lost you. without you. Hallelujah.
No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you. My eyes set on you. In this race that I run, no longer my ways. Let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I fall and sing to the Lord. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Oh, wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. This is our commitment, Lord. Serving you for eternity. So my eyes set on you. In this race that I run, no longer my ways. Let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Sing your worship. Sing your worship. Oh, sing your worship. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Can we sing to the Lord? My eyes set on you. My eyes set on you. In this race that I run. Hear the prayer of your people, O No Lord. longer my ways. Let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Hallelujah. Hallelujah. This is our heart's cry. This is our heart's desire. To give you utmost respect. To give you utmost honor. By living out your word. Panginoon, hayaan niyo pong sa hapon pong ito. Itanim niyo po ng malalim ang inyong mensahe sa puso ng bawat isa. Church, be ready for your breakthrough. Be ready for your answered prayers. Thank you, Lord, for an open heaven. Like Jesus, we say, let your will be done, Lord. Not our will, but your will be done. Let your word be a reality, Lord, sa aming mga pamilya, sa aming mga personal na buhay, sa amin pong mga trabaho sa ministry, Lord God. Panginoon, dalangin po namin. Yakapin namin ng mahigpit ang iyong mga pangako sapagkat alam po namin the Word of God is strong in us. We receive our sustenance. We receive our strength. We receive our courage, our faith through the powerful Word of God. Panginoon, marami pong salamat
for healing us, body, soul, and spirit. Thank you for your word. You sent your word and heal our sicknesses. Sabi mo, Lord, sa Psalms 107 verse 20, you sent your word and heal your people in all aspects of their lives in the name of Jesus. Lord, I pray for wholeness. Anumang bagay ang kulang sa iyong mga anak, Lord, I release your miracle. I release success. I release blessings and breakthrough as we allow the Word of God to guide us, to bless us, to strengthen us. Panginoon, maraming pong salamat. Tinatanggap po namin ang lahat ng kasagutan sa aming mga panalangin. Sapagkat sinabi mo, pag inuna ka namin at ang iyong kaharian, ang lahat ng bagay ay inyo pong kakatagpuin sa aming buhay. Lord, we touch no glory. We give the honor, the praise, and the glory that you alone deserve. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Let us declare that Jesus is Lord over social media. Like, follow, and share our contents in Facebook, Twitter, Instagram, Threads, YouTube, and now on TikTok. Let us proclaim, share the goodness and greatness of our God through our social media accounts.